buong bansa magiging fair weather ulit tayo at maganda ang magiging weather systems natin, maliban na pa rin dyan sa may hilagang silangan ng Luzon na patuloy pa rin makakaranas ng mga ilang drizzle rains, epekto pa rin ng northeasterlies na sumasalubong sa easterlies. At ang silangang bahagi ng Mindanao at southern part ng Mindanao, asahan pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pag-inat at pagkulog, dulot pa rin ng surface trough. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, January 3, 2024. Ang oras sa ating voice from umaga, alas 10:37 na ng umaga. Wala tayong masyadong ganap at stationary lamang na magiging fair weather at magiging maganda ang halos sa nalalabig ng buong bansa, maliban pa rin sa silangang bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa bandang Isabela at bandang Santa Ana, dyan sa may bandang Cagayan Valley, dahil nakakaranas sila pa rin ng cold breeze, and despite na cold breeze ay may mga ilang drizzle rains na inaasahan. Ganon din sa silangang bahagi ng Bicol Region at Eastern Mindanao area. Sa ating current conditions, overcast ay gloomy pa rin, haze at few clouds pa rin na umiiral dito sa Metro Manila, mula dito sa amin sa Caloocan at makikita sa live CCTV dahil pa rin sa epekto ng mahinang amihan na umiiral sa atin at patuloy na salubungan ng malamig sa easterlies. Kaya nagkakaroon tayo ng medyo haze na himpapawid at asahan ang mga typically drizzle rains sa hapon o sa gabi. Kung hindi man ay magiging maulap lamang ang ating maghapon. Sa lowest temperature na inatala na weather station kaninang 3:19 AM ng madaling araw ay nakapagtala kami ng lowest of 25.5 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo comfortable na alinsangan na 31.9 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:38 PM. Sabihin, medyo comfortable lang din ang heat index, bagamat lagpas ito ng 48 degrees Celsius o to be exact of 41.2 degrees Celsius. At kung ipagtatabi natin sa mga iba't ibang weather stations si Pag-asa through their heat index, nangunguna pa rin ang Cantarman Northern Samar na nasa 43 degrees Celsius naman ang pinakamataas na heat index sa bansa. So halos mga pangalawa lamang kami dito sa Caloocan na manatiling mataas ang ating heat index o init pandama. Sa ating PH 6 past 24 hours, mas mainit na naman dyan sa may San Jose sa Mindoro na nasa 35 degrees Celsius. So malamang pangalawa ang Zamboanga Peninsula sa may pinakamainit na alinsangan. Sigurado yan. At sa Baguio City naman sa lowest temperature ay nasa mababang temperatura ito at 16.6 degrees Celsius na pinakamababa sa bansa. At sa Inola naman ay ang Dayat Camarines Norte na umulan ng at least mga light rain showers at least to moderate na nasa 24 mm ang total rainfall sa kanila. Wala kaming naitala na total rainfall sa amin sa Caloocan at sa loob ng 7 araw ay nakapagtala lamang kami ng at least 3.9 mm ang total rainfall. So kung isasama from 7 days ay nasa 31.2 mm. Ibig sabihin yung 7 days na yan kasama pa yan nung December last year. Kaya nasa 31.2. Pero sa unang buwan ng taong 2024 ay nasa 3.9 mm na lamang ang total rainfall. Ayan, sa buong taon. Ngayong January ay nasa 3.9 mm pa lamang ang naging total rainfall. At nanatiling nasa moderate itong si Taal Volcano. Kung sisilipin natin, ang kanyang variable radiated power so far nasa 27 megawatts po ito at nanatiling medyo may magmatic intrusion. Nag-refresh na rin po ang data feed ni Miroba. So mukhang mabilis-bilis na naman yung update ng kanilang data kapag ka nag-refresh. At kung sisilipin natin yung VIRS o yung thermal imagery mula sa Moody's, makikita po na mataas pa rin ang kanyang nominal confidence. So, ibig sabihin lamang ay maaaring mataas pa rin yung kanyang confidence of possible eruption. Bagamat nanatiling nominal ang general brightness
ng magmatic intrusion kay Taal Volcano. So sa mga kabataan natin, patuloy nating bantayan yan at manmanan yung pagbubuga ng SO2 emission just in case na hindi pa rin updated si Feebox. Kung sisilipin naman natin sa live CCTV mula dyan sa Bay Batangas, kung makikita ninyo ay mukhang mataas po ang paglabas o pagbuga ng SO2 emission. So, titingnan natin dyan sa may bahagi kung saan nandiyan si Taal Volcano. Ayan, makikitang medyo makapal po ang kaulapan dyan. So, mukhang nagbubuga po ng tuloy-tuloy na SO2 itong si Taal Volcano. At mukhang marami-rami din po. So, kumpirmahin sana yan ng ating mga kabatang na nasa paligid mismo kay Taal Volcano. At kung may mga droners tayo dyan, ay pakisilipin at gawa na niyo po ng report dahil expected. Di na ako mag-e-expect pang latest update itong si Feebox. Pero kung sisilipin natin ngayong araw, hopefully, mas updated sila ngayon. For January 3. So far, ay may one volcanic tremor po na na-record si Feebox. Tumagal ito ng 3 minutes. At gaya ng ating inaasahan ay nag-update si Feebox at tama nga ng ating analysis na napakataas po ng SO2 emission niya since January 2. So kahapon po ito mabot sa total of 11,434 tons a day. Sabi ko na nga ba taas talaga ang binubuga ng Hindi po nagkakamali ang ating analysis at mayroon din tayo kasing ginagamit na live CCTV at makikita natin sa pinakamataas nito ang mataas na plumes. At nasa taas ito na 1,500 meters ang taas. So, ang approximate measurement ko, mga nasa 800 meters ang taas. So, expect umabot pa pala ng 1,500 ang taas nito. Siyempre, sa sobrang tuloy-tuloy at malalawak at malalaki ang inilabas na SO2 emission ni Taal Volcano. So, mukhang nagkakaroon na naman ng malalakas na vaping itong si Taal. Obserbahan po natin ito, bagamat walang masyadong mga pagyanig sa paligid ni Taal Volcano since kahapon. Bantayin natin maigi dahil mukhang lumalakas-lakas na naman ang pagbubugan nitong si Taal Volcano mga folks So far ay nananahimik muli ang ating space weather status Ayan mukhang tahimik ang ating geomagnetic field at normal ating solar flare. Pero yung bands niya ay nagiging fair po at 80 meters ang taas. Sa 3-day forecast sa solar wind o solar space weather natin, wala namang masyado at hanggang ine-expect hanggang active ang inaasang KP index of 3.0. Pero naratiling yung R1 o posibleng radio blackout, mukhang mataas pa rin at 60%. So nanatiling medyo aggressive yung kanyang R1 o R2 forecast na magiging radio blackout. Depende yan sa paglakas dahil sa ngayong araw ay mukhang wala naman. Hanggang active lamang ang nakikita dito sa forecast hanggang sa susunod na 2 araw pa. At kung titingnan natin sa pinaka-latest na LASCO, mukhang dito sa may 11 o'clock position ng sun ay mukhang medyo may bagong release pero mahina-hina naman to at hindi masyadong malakas. So kung titingnan natin ay mula kahapon ay medyo may nirelease siya na solar wind. Ayan mga bandang na to. Gabi na sa Pilipinas, hapon o gabi na sa Pilipinas. So yan makikita natin. So medyo mild yung ibinuga niyang CME. So titingnan natin sa loob na 3 araw at mukhang may solar flare na nakikitaan sa SOHO EIT 284. So tignan po natin dahil yung MLSO nakikitaan ng mas mataas na sunspots. At kung sisilipin natin sa coordinates ng sunspots in real time, itong graph na to ay yan lamang ay sa loob ng 13 years nag-update na siya for last year. Teka, tingnan natin mga folks So kung titingnan natin yung coordinate na medyo malawak-lawak yung sunspots ay nasa coordinates of 3536A. Malawak po yan. Kung titingnan natin kung mga ilan yan, halos 64,000 miles. Ayun o 64 kilometer miles ang lawak. Ayan base sa daily sunspot number, nasa 64,000 miles. Lawak ang laki. Ayan
So kung ipagtatabi natin yung Earth, halos kalahati ng Earth natin laki nitong sunspot na to. Halos approximate ganun kalaki. O halos laki ng Earth yung lawak ng sunspot na yan sa 3536A. Kung titingnan natin in 30 years yung sa total sunspots ay naging mas mataas siya last year ng 2023, mas mataas. So probably hanggang ngayong 2024 inaasahan natin yung sunspot number ay mas tataas pa. Yung pag-release ng CME nitong haring araw. So makikita natin ay malaki po yung sunspots. Expected na magkakaroon ng malawakan at malalakas sa CME at solar wind hanggang sa mga susunod na araw. At makikita nga natin sa SOEIT, napakaliwanag yung solar flare. So probably solar flare ang ating nakikitaan na sobrang maliwanag na silaw na ito dito sa may bandang nabanggit ko kanina sa 3834. Coordinates ng sunspots ng sun. So take note yan ha. Probably magkakaroon ng propagation na naman sa ating solar wind. Sa ngayon wala pa naman pero anytime ay expected na magkakaroon. Dahil kung sisilipin natin sa solar wind forecast ay medyo meron pa siyang kasalukuyan pang nag-a-arrival o nasa arrival state pa yung forecast na tatama sa Earth. Yung solar wind, so magkakaroon ng unexpected pa rin na geomagnetic storm. Tingnan na lamang natin kung hanggang KP index of 3 lamang ito. So far, wala namang attenuation, yung elevated X-ray flux. So medyo hindi naman malakas ang naging impact nito since past 2 minutes. So wala pang masyado. Obserbahan na natin may miyang konti pa nitong maghapon dahil may mga ilang minuto pa o ilang oras pa magta-travel yung iba pang debris ng nilalabas ng CME at nag-travel through solar wind. Sa ating outside humidity, 75% po. So medyo mataas po ang ating saturation ng ating humidity at tumataas ito na 4% since last hour. Nanatiling mataas ang ating atmospheric pressure. Matik na po yan dahil malamig pa rin sa atin sa Luzon. Na nasa 1,012 hectopascals yung taas ng barometric pressure. So, yung isobars manatiling mataas. Sa ating high tide and low tide naman ay at least may 7 hours and 27 minutes pa to high tide max. So, manatiling sa loob ng 7 hours ay mababa ang level dyan sa may pangpang pa rin ng Manila Bay. So, manatili pa rin malayo-layo kayo pumalaot. Ingat na lamang sa malakas na alon ha at gale force winds. Samantala sa ating air quality ay natiling moderate po ang ating air concentration at 69 index o to be exact of 20.63 micrograms per cubic meter ang ating particulate matter of 2.5. So take note yan mga folks. Maaring mataas pa rin ang thermal inversion pa rin natin dito sa Metro Manila dulot mga nakaraang paputok. So meron pa rin mga debris ng naiimbak na pollution dito sa atin sa Metro Manila. At is epekto na rin ng thermal inversion. Expected na medyo matatagaal pa yan ng mga ilang araw siguro. As long as may thermal inversion, pero pag nawala yan, ay typically mawawala din kaagad. Magpa-fluctuate lamang yung taas ng accumulation ng pollution sa Metro Manila. Sa Almanac, sumikat pong haring araw kaninang 6:22 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:38 PM. Pero ang pagsikat naman ng buwan, at 60% illuminated, 1 gibos, sisikat naman ito mamayang bago maghating gabi na at 11:33 PM. At kinabukasan na po ng umaga, ng 11:12 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong Miyerkules at Huwebes, manatiling partly cloudy po ang ating maghapon ha. Mukhang mataas ang tsansa ng pag-ulan at 87 to 90%. So, take note dyan. At sa mga lalabas, despite na medyo maaraw ngayong umaga, ay paghandaan o maghanda pa rin tayo ng mga pananggalang sa ulan, anumang oras dahil sa isolated rain showers. Bukas ng Huwebes, magiging partly cloudy ating maghapon, pero mababa ang tsansa daw ng pag-ulan at 3% lamang. Highest and lowest temperature expected in 2 days, maglalaro sa 31 degrees Celsius ang highest, at lowest temperature expected ay nasa 24 to 26 degrees Celsius. Dako agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery for real-time na ating weather monitoring ngayong araw. Halos generally ang buong bansa natin ay magiging maganda at fair weather po at maaraw sa iba't ibang panig ng bansa. Maliban na lamang sa silangang bahagi ng Mindanao at Northeastern Luzon.
Siyempre, dahil na meron pa rin tayo umiiral na northeast monsoon dyan sa may bandang extreme Northern Luzon na nagpapang-abot pa rin sila mga bahagi ng Central Luzon. Although mas manipis ito at mas mahina ng bahagya, makakaramdam tayo ng mga malamig na simoy ng hangin pagsapit ng hapon, unang gabi o ng madaling araw. At bumababa pa rin ito at least below 26 to 25 degrees Celsius ang lowest temperature expected. At kung titingnan natin, magpapatuloy pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa silangang bahagi ng Northern Luzon dahil nga po sa salubungan pa rin dito ng easterlies o mainit na hangin sa Dagat Pasipiko na magkakaroon ng water vapor accumulation dyan sa may bandang Cagayan Valley at Isabela. Magkakaroon ng mga ilang drizzle rain showers naman at mababa ang tsansa sa ngayon na magkakaroon ng clusterized heavy rain showers. Hindi gaya sa may bandang Eastern Mindanao, dyan sa may bandang Caraga at Compostela Valley, makikitaan natin na may cluster pa rin ng heavy rain showers dyan sa may bandang Hinatuan pababa ng Katiil. So magdala po ng pananggalang sa ulan ngayong umaga at inaasahan na magkalat-kalit ito at magkakaroon ng mga dynamic range na mga moderate and some heavy rain showers, lalo na dyan sa may bandang Surigao del Sur, dyan sa parte ng San Francisco, pababa na ng Hinatuan, Bislig nga, hanggang Katiil. At ilang bahagi pa rin sa may bandang Compostela Valley, magkakaroon ng mostly cloudy at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na ilang pagkidlat at pagkulog. So magdala na lamang ng pananggalang sa ulan, bukod sa magkakaroon ng pantinding sikat ng araw sa nalalabi ng Davao del Norte at ilang bahagi ng Davao del Sur. Siyempre, damay na rin ilang parte dyan sa may bandang Lanao del Norte at Lanao del Sur. Dyan sa bahagi na rin ng Northern Mindanao, magiging parte ito mo sa ikaw din iiral sa buong bahagi ng Cagayan de Oro. Isolated rain showers lang din ang naka-forecast hanggang sa the rest ng BARMM. At source dyan, lalo na, magiging maalinsangan po ang temperatura niyo dyan hanggang dyan sa may bandang Valencia sa may Bukidnon. Magkakaroon lamang ng ilang series ng part ito, mostly cloudy. So maghanda o magdala ng pananggalang hindi lang sa tindi sikat ng araw kundi sa biglaang isolated rain showers dahil pa rin sa surface trough na nababalot dito sa bandang silangang baybayin nga po ng Surigao del Sur. At pagdating naman sa may bandang Zamboanga Peninsula, magiging maalinsangan po ang panahon natin dyan. May mga ilang kalat-kalat lamang na mga pag-ulan dyan sa may bandang Zamboanga del Norte at mga halos maalinsangan lamang ang halos buong maghapon dyan sa Zamboanga City at Isla ng Basilan at Ulusulu. At ilang bahagi na rin ng Zamboanga del Sur. So huwag masyado magbibilad sa tinding sikat ng araw. Magdala po ng pananggalang dito dahil halos maghapon po magkaroon man ng ilang kalat-kalat na pag-ulan. Sobrang sandalian lamang ito at hindi ito nagtatagal. And the rest ng buong Visayas, halos tuyot po o halos maghapon po ang magiging maaraw po sa inyo dyan. So huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. Magkaroon man ng mga ilang isolated rain showers, lalo na sa bahagi ng Negros Region at ilang bahagi ng Panay Island at Leyte pagdating ng hapon o na gabi, typically mga ilang light to moderate showers lamang ito at hindi masyado nagtatagal. And the rest ng Mimaropa at Southern Luzon, magiging katamtaman po, fair weather at maalinsangan po ang magiging temperatura dyan halos maghapon. Puro isolated and forecasted lamang na mababa daw ang tsansa na nasa 25% chance lamang ang naka-forecast na pag-ulan, especially dyan sa may bandang southern part ng Bicol region. So magdala ng pananggalang kung magkaroon man ng isolated rain showers dyan sa may bandang Catanduanes, Naga, Iriga, pababa ng Sorsogon area. Mangunguna pa rin ang matinding sikat ng araw at alinsangan. So yun lamang po at sa nalalabi ng northwestern Luzon, pababa ng Zambales, manatili pa rin tuyot ang halos area ninyo dyan. So yung mga magsasaka natin at mga LGU ay planuhin na sana ninyo kung maaari. Magkaroon na sana kayo ng practice o unang bugso ng cloud seeding natin dyan. Sana pagplanuhan na po dahil patuloy ang pagtaas ng drought at tagtuyot dyan sa bahagi ng kaluran ng Hilagang Luzon, pababa ng Central Luzon. Dahil kung sisilipin natin sa ating vegetation and drought sa bansa, sa buong buwan, since nung December 2023 hanggang ngayong unang linggo ng 2024, makikita ay patuloy ang pagtaas pa rin ng tagtuyot dyan sa may northwestern Luzon. And since January 1, 2024, makikita natin halos buong Central Luzon na po, damay na po sa pagtaas ng drought index at swelling. So yung mga LGUs natin dyan, paghandaan na po o magkaroon sana kayo ng practice
ng cloud seeding sa area na yan dahil inaasahan na natin tuloy-tuloy yan sa unang 4 na buwan ngayong taon. Nadadamay na rin ang ilang bahagi ng Zambales, at ilang bahagi ng Angeles, Pampanga, at ilang parte ng Bulacan. So, very take note yan mga folks, ha? Lalo na sa Ilocos Norte, oh. Grabe, ang taas na at halos more than 750 na po yung drought index classification ng mga taga Ilocos Norte. Siyempre, hindi rin lusot ang Metro Manila, ha? Tumataas na rin ang tagtuyot sa atin dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon. Although nasa around 300 to 400 pa lang ang classification. Pero pagdating ng Oriental Mindoro ay tumataas na rin na around 600 to 700 ang classification, kabilang na ilang parte sa Palawan, dyan sa May Coron, at ilang bahagi ng kaluran ng Visayas at Mindanao. So wag pagbahala natin dahil naka-forecast na yan at nireport ko na yan since last September pa, last year, na inaasahan ng buong kaluran ng bansa ay makakaramdam o unang makakaramdam ng bugso ng tagtuyot at sobrang tagtuyot talaga. So magkakaroon tayo ng posibleng crisis na naman sa pagkain. Kaya sa Department of Agrarian po natin, galaw-galaw naman po mga folks. Galaw-galaw naman po mga folks, kumilos na po tayo. Gawa na po ng solusyon dahil alam ko ay nagpasa na ang ating Pangulo ng budget para sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Iwasan po muna ang politika. Tutukan po muna natin ang problema natin sa food crisis na darating na unang 4 na buwan, ha? Dahil sa tindi ng El Nino. Huwag muna ulahin ang politika. Maawa naman kayo sa mga kababayan natin na ngayon ay napakataas na ng bilihin ng bigas. Lalo na sa unang 4 na buwan ngayong taon. Magkaroon naman sana tayo ng konsensya. Tutukan po ang solusyon sa pagiging tagtuyot sa kaluran ng bansa ngayong unang 4 na buwan. So hindi po tayo nagkakamali dyan, ha. Yung intensity niya mataas na po sa bahagi ng Ilocos Norte, buong bahagi ng Ilocos Sur, kabilang na ang Central Luzon at Zambales. Mataas na po ang ating drought intensity at 118 degrees. So, mataas na po yan, ha? Bagamat nasa halos sa low, nasa moderate na po. Halos, nasa moderate na po yung level ng drought classification dyan sa buong Ilocos Norte, Ilocos Sur at Central Luzon at Zambales. Huwag na nating antayin ang severe level ng classification ng drought. Parang awa nyo na po, asikasuhin na po natin ito dahil nagwa-warning na po ang aking monitoring into moderate level ng drought index. Hindi pa tayo nakakakalahati sa unang linggo o sa unang buwan ng January 2024, ha. Tumataas na po sa moderate severity yung ating drought index. So hopefully magkaroon tayo ng dahil si Pag-asa wala pa siyang update, oh. Laging very late naman talaga mag-update itong si Pag-asa pagdating sa monitoring ng drought indication sa bansa. Sa akin po, almost near real time po dahil ang huling record nito ay January 1, 2024 na very latest na labas ng drought index classification. At kitang-kita natin, sobrang lala na po ng tagtuyot sa buong bahagi ng Northwestern Luzon. So malinaw po yan mga folks, ha. Samantala, sa monitoring natin sa dam water reserves, natiling naglalabas pa rin ng sobra-sobra itong si Angat at Ipo Dam. At kung di ako nagkakamali, at least nasa 0.15 meters po ang inilalabas nila. Gaya ng aking report nung last December, mukhang mababaw na siguro yung level ng lalim nitong mga dams natin. Sana magkaroon kayo ng scheduling ng dredging. Yung huhukayin po natin yung ilalim ng mga dams natin para lumalim po at mas lumaki po yung espasyo ng ating mga water reserves. Kasi kung masyadong mababaw at mayroong soil erosion sa ilalim, yung espasyo ng level ng water tubig sa mga dam natin, konti lamang. At ang nangyayari, mabilis mong umaapaw at nangyayari, nagbubukas palagi ng gates itong si Angat Dam at Ipo Dam, halimbawa lamang. So, sa tingin ko po, magkaroon sana tayo ng dredging. Lalimin pa sana natin yung mga water dams natin dyan para mas malawak po at mas malaki yung magiging impok natin ng water reserve. Sana magawan yan. Problema kasi yung budget, kaya nagkakaroon ng problema tungkol dyan.
Oy, sa aking dam elevation level, according sa data feed ng MWSS, nag-update sila, naging graphics na po Kung titingnan natin ang elevation per level in meters, mapapansin natin na mukhang nag-update sila at naging graphical na. Mukhang maganda yung output At makikita natin yung Angat Dam ay halos apaw na po yung elevation kaya naglalabas po ng sobrang tubig itong si Angat Dam. Dahil makikita natin ang elevation level niya in meters ay nasa 214.19 meters po. Pero dito sa hydrological section ni Pag-asa ay nasa 214.17. Siguro dahil tuloy-tuloy pong nagbabawa sila ng sobra-sobrang tubig. Di gaya ni Ipo at La Mesa Dam ay tama-tama lamang at sapat ang level. Pero si Ipo Dam ay patuloy pa rin nagbabawas ng level ng tubig dahil yung kanyang normal high water level deviation ay halos pantay na pantay pa rin at 101.18. So kailangan pa rin nila magbawas ng sobrang tubig para sa mga susunod na araw na uulanin. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, January 3, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, January 3, 2024. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa may mga detalye na gusto niyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga. Since halos sa stationary at fair weather naman ang ating maghapon at malilit lamang na mga portion ng bansa ang uulanin. So, tingnan na lamang ninyo sa aking mga data feeds lalo na sa amin sa Caloocan mula sa aking weather station at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.